Tumako tayo sa pang-apat nating topic. Eto na nga po. So mga kababayan, halos may isang taon mahigit na din po no si Maharlika na ang kanyang mga vlog ay kontra sa gobyerno at umabot na din po sa punto mga bossing na talaga namang yung kanyang mga inilalabas na ebidensya puro walang katotohanan. Mismong ang PIDEA na po ang naglabas ng balita na yung ebidensya mong sinasabi ekep naman yan. Alang kwenta yan, mga kababayan. No? So ngayon, kada vlog niya, merong nababanggit na puting ahas. Merong nababanggit na, base po sa aking puting ahas. No? Kaya naman tayo dati, nagkaroon ng puting golteb, itim na golteb, brown na golteb, itim na wet po, dahil po dyan sa puting ahas na yan, mga kababayan. So, eto ang tanong ko sa inyo. No? Sa tingin nyo po ba, sino yung puting ahas na naka-back up dito kay Maharlika? Ako, base po, no, rektahan, no, base po sa aking pag-aanalisa, mga kababayan, simula po nung nawala si Atty. Vic Rodriguez, mga bossing, sa palasyo, kasunod na din po yung mga pagtatampo itong mga to. No? Sila Maharlika, kasunod na din po yung mga pagtatampo nung mga natanggal din po, no? Si Maharlika hindi naman nagkaroon ng posisyon yan Tamporista lang talaga mga kababayan So ngayon, si Atty. Vic, sabi ko, hindi kaya itong tao na to yung puting ahas. Dahil ngayon po bitter na din po si Atty. Vic, mga bossing, no? Hindi kaya sa kanya nang gagaling yung mga ibinabalandra ni Maharlika. Tayo naman po tatanong, no? Nagtatanong. Dahil hanggang ngayon, hindi pa din po natin alam. So, isa sa naiisip ko na puting ahas, etong si Atty. Vic, mga kababayan. So, ngayon po, si Atty. Vic, mga bossing, di ba, meron nga siyang post nasan ba yun? Saglit lang. Meron siyang ipinost sa kanyang Facebook channel, no? Na, nasan ba yun? Wait lang ha. Na kumbaga sila pa din po yung humihingi, no, ng dapat pa-drug test ang ating presidente. Yan ang sinisigaw nila ngayon, mga kababayan. Samantalang po nung panahon na nandoon pa siya, no, sa tabi ng ating presidente, mga kababayan, ito yung kanyang sinasabi. Random at surprise. Saglit po sadyang binago ko po yung tono ng boses ni Atty. Vic Rodriguez diyan sa ating live stream na yan, mga kababayan, para po hindi tayo makopyright ng kung sino man, mga bossing, no? Baka copyright tayo ng mga kalaban So pakinggan nyo po kung gaano, no, hindi naniniwala si Atty. Vic Rodriguez na ang ating Pangulo gumagamit nung sinasabi nilang pulburon. Okay? Ipe-play ko to, mga kababayan, ng mabilisan po. Ayan, si Atty. Vic mismo yan binago ko lang yung tono nung salita. Okay, hirit ako ng isa pa tungkol dyan sa issue na Atty. Vic. Kung bigla to magkaroon, although hindi naman to Sandali, kailangan ko palang ipaliwanag, no? Isa din doon sa mga hinihinala, no? Nung panahon na nandiyan si Atty. Vic, mga bossing, yung kumbaga may mga lumabas na mga chismis na kesyo daw yung kada posisyon, no? Para magtalaga ng isang gabinete, parang binebenta yata, mga kababayan. Isa din po yun. At nagkaroon din siya nung issue doon naman sa mga sugar na mga ganon, mga kababayan. So kaya siguro nagkapatong-patong at nagsama-sama ito, kaya ayun, wala na ngayon sa kanyang posisyon sa Malacanang. Pagkatapos naman po nun, ayan, nakisigaw na po kila Maharlika, nakisigaw na po doon sa mga sinasabi nilang BBM, kailangan daw pong magpa-drug test. Ayan, nakikita na din po natin si Atty. Vic, mga bossing, doon sa ano ba yun? Mausog. Kasi mausog, laging nauusog yung date Gago! Merong mga namumuno doon sa mga bawat bayan, no?
na ayaw silang payagan dahil ang alam agenda, prayer rally, tapos biglang kontra gobyerno naman po, mga kababayan. Ready? In 3, 2, 1. Bakit ninyo po pinag-aawayan ang PBBM at DDS? Hindi nyo ba nararamdaman na kahirapan sa bansa natin? Bakit kayo naniniwala sa mga vlogger na pare-parehong bayaran? Ayan, sabi po ni Danilo Gonzales na hindi po bayaran. Sabi ng comment na dapat mangyari na wala talaga to sa batas. Random at surprise ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase. Ito pong balita na to, ito pong interview na to, mga kababayan. Ito po nung panahon, no, na nandoon pa siya sa side ni Pangulong Bongbong Marcos. Or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Ikaw naman pala mismo sa sarili mo, alam mo na standard yung ginawang drug test di ba? Pero bakit ngayon gusto mo ulit ipa-drug test? Ilan ba? Only drug test ba ang gusto niyo sa ating Pangulo? In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So, yan mismo mga kababayan, no? Mismong galing kay Attorney Vic Rodriguez, mga bossing, na ngayon kumbaga parang nagiging Attorney Vic Rodriguez versus Attorney Vic Rodriguez, no? Before and after, mga kababayan. In fact, kauna-unahan niya daw po na ang ating Pangulo ang nagpa-drug test, no? Doon sa mga kandidato ng pagka-presidente. Bakit ngayon tumatawag ka na naman ng drug test? Ano yon? Niloko mo lang ang taong bayan dati na standard yung ginawang pagpapadrug test ng ating Pangulo. Ano ba yan, Vic? as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan ng cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang issue. Dapat tapos na nga ang issue. Di ba mga kababayan? Ganun lang naman po yun Nakailang drug test na, mga bossing. So ngayon, meron silang, may pinost pa, source ni Vic Rodriguez din, si Maharlika, mga kababayan. Ay, nako. Source ni Vic Rodriguez, si Maharlika, ano ba ibig sabihin nito? Hindi nila pinapaniwalaan ang PIDEA, mga bossing? Nirepost pa ni Vic Rodriguez. Ibig sabihin, napapaniwala din ang isang attorney, Vic Rodriguez, ng isang Maharlika. Mismong sa salita niya na, mismong sa bibig niya na ang nagsabi na ginawa na nila lahat, no? Yung ginawa na nila lahat, yung mga kumbaga legal na paraan sa drug test. Dapat siya mismo nagsabi, dapat tapos na ang issue na to. Bakit ngayon sila ang nagsisigaw na magpa-drug test ulit? Ano yun? Ang mga tao ngayon, mga kababayan, wala na silang pake kung magmukha silang engot, mga bossing, doon sa kanilang mga sinasabi na, eto, Vic Rodriguez versus Vic Rodriguez. Wala na silang hiya sa taong bayan. No, yung tipo bang ako, mga kababayan, lahat ng ibinablog ko, lahat ng stand ko dito sa politika, mga bossing, kabisado ko po 'yan. Simulat sa pool, kabisado ko po 'yan. No? Alam ko kung ano yung stand ko dati. Hihingi ako ng paumanhin kapag medyo nabago na, kapag kagaya na lang po, no? Yung dati sumusuporta ako sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte, mga kababayan, pero nabago po ito, humingi ako ng paumanhin kasi nakikita ko na iba-iba na po ang sinasabi
At nakikita at nararamdaman ko na din po na kumbaga, ang dating Pangulo, parang ang nagiging agenda niya doon sa kanyang mga sinasabi, ang pagpapabagsak po sa gobyerno. Kaya ako naman nawalan ako ng gana na sumuporta sa kanila, mga kababayan. Kasabayan mo na ito, no? Nang ang ating Vice Presidente walang sinasabi, walang binabanggit tungkol diyan, mga kababayan. Mas madaming nasabi doon sa kaso ni Pastor Kibuloy kaysa doon sa West Philippine Sea kung ano man ang tayo niya bilang isang Pilipino. Mga bossing. Yun lang naman po ang sa atin. 'Di ba? Sa tingin niyo po kayo, ayan, i-comment diyan sa comment section. Ano ang sa tingin niyo? Si Attorney Vic Rodriguez kaya? Tama kaya si Mark Ramos, no? Ako po, kaya ako nasasabi na Attorney Vic Rodriguez ang puting ahas. Dahil yun po yung pag-aanalisa ko doon sa mga galawan nila. Mga bossing. No? Ulitin ko po, hindi ko sinasabi, si Vic Rodriguez yan. Yung nasa likod ni Maharlika. Base lang po sa aking pag-aanalisa sa mga sitwasyon na galaw-galawan nila. No? Maaaring mali po ako, maaaring tama din po ako. Maaaring parehas tayo ng iniisip, maaaring magkaiba naman po tayo ng iniisip.